Ang mga anak nyo ba ay naku-confuse kung ano ba talaga sila? Kasi marami ngayon sa mga teenagers na nagdadalawang isip sa kanilang kasarian. Ang akala kasi nila na kakaiba ang kanilang gender nila. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon bilang mga magulang. Ito yung isa-isahin natin ngayon para kahit papano matulungan natin o ma-guide natin ang ating mga anak. Para alamin natin, kasi kahit yung anak nyo ay naguguluhan kung ano ba talaga sila, hindi maiwasan yan. Pero syempre, kung bago ka pa lang sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Marami kasi sa mga kabataan ngayon na naguguluhan sila kung ano ba talaga sila, kung babae ba sila o lalaki. Kaya tayo mga magulang, dapat i-guide natin sila ng tama. Kasi edad nila na kailangan nila ang guidance natin bilang mga magulang. Yung edad ng mga teenagers ng 13 hanggang 18 years old, hindi maiwasan na naku-confuse sila kung ano ba talaga ang kasarian nila. Kasi sa panahon ngayon, sa dami na lumalabas na mga ibang kasarian, pati ang anak natin, hindi natin sila maiwasan na maku-confuse sa sarili nila. So ito yung dapat natin gawin mga magulang para sa ating mga anak. Dito natin kailangan silang ma-guide, lalo na kung ang anak natin ay babae, dapat tayong mga nanay, kailangan natin ang suporta para sa ating mga anak na babae. Pero kung ang anak mo lalaki, ikaw naman daddy, ang dapat sumuporta sa anak mo. Kasi para sila mismo, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Sa mga edad kasi ng 13 years old, diyan talaga hindi maiwasan na naku-confuse sila sa sarili nila. Lalo na pag inaasar sila, na halimbawa lalaki mahinhin ang kilos, minsan kasi hindi maiwasan, ano ka ba, bakla? Yung mga ganon na salita. O kaya pag ang anak mo babae, kung kumilos, daig pa ang lalaki, hindi maiwasan kasi masasabihan siya, ano ka ba, tumboy? Yung mga ganong salita. Sa pagsabi sa kanila, baliwala yun, pero tagus yan sa isipan nila kung talagang ganun ba ang kasarian nila. Kaya hindi maiwasan na kahit yung mga anak natin, maguguluhan sila kung ano ba talaga sila. Lalo na pag ang anak mo babae, nag-iisang babae ang anak mo, tapos mga kapatid niya puro lalaki, naku, siguradong buyes talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na kakaiba siya. Meron lang talagang actions ang mga anak natin na minsan ma-misinterpret natin ang kilos niya or ang pananalita niya. Tayo mga magulang ang pinakauna dapat magsuporta o turuan natin ang ating mga anak. Hindi talaga siya maiwasan, lalo na sa physical na anyo. Kung halimbawa ang mga kaibigan niya sa school, halimbawa lang, o kaya yung mga kapitbahay nyo, ang halos ang mga kasabay niya, mga lalaki, tapos siya lang yung babae, hindi maiwasan na ang kilos niya, daig pa din ang lalaki. Kung halimbawa din ang anak mo ay lalaki, pero yung mga kaibigan niya, mga babae, huwag mong isipin na bakla yung anak mo. Kasi pag sa atin nanggagaling yung salitang ganon, pati sila maguguluhan sila sa sarili nila. Ipapaliwanag natin sa kanila. Dito lalabas kasi, lalo na pag yung mga activities nila, o kaya yung sports nila, imbis na pang babae ang laro, napupunta doon sa mga basketball, sa mga bike, yung mga ganyan. Maraming mga kagaya sa lalaki, imbis na lalaki siya, pupunta siya doon sa nagbahay-bahayan, yung mga ganong activity sa ating anak. Yung mga sports nila na imbis dapat hindi sila doon, pero napasama sila doon. So, unti-unti natin silang sabihan, unti-unti natin silang i-guide. Dito tayo dapat mga magulang, i-coach natin ang ating mga anak. I-guide natin sila. Kailangan natin mga nanay, kailangan natin kausapin ang ating anak. Huwag natin pagalitan. Kung hindi kausapin,
Sabihin mo, nak, tara, sama tayo, punta tayo sa salon, o kaya punta tayo sa mall, ipasyal mo siya, imbis na hayaan mo siyang sumama doon sa mga barako ng mga kapatid, ikaw na nanay, dalhin mo siya kung saan sa mga gamit ng pambabae, o kaya sa salon. Marami tayong paraan na ang ating anak ay maibanding natin. Imbis na babanding siya doon sa mga kapatid niya lalaki o kaya sa tatay niya, tayong nanay, isama natin ang ating anak doon sa lakad natin para mararamdaman ng anak natin ang presence natin. Ganito pala. Pag ang lalaki naman ng anak mo, wag mong hayaan yung anak mo na sumama doon sa mga bahay-bahayan ng mga laro ng mga babae o sa mga dolls. Ikaw, daddy, sama mo siya doon sa basketball, yung mga ganyan mga sports ng panlalaki. Dito natin magamit ang ating pagiging magulang. Iko-coach natin ang ating mga anak. Itong video natin ngayon ay request po ito sa atin. Dahil yung anak daw niyang dalaga, naku-confuse sa sarili niya or naku-confuse sa gender niya. Kaya lang, si mami at saka si daddy nasa ibang bansa. Yung mga anak niya o yung mga anak nila nandito sa Pilipinas. So pag ganito ang sitwasyon natin na malayo tayo sa ating mga anak, dahil nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, ang yung mga anak natin na iwan sa Pilipinas, pwede nating kausapin ang ating mga magulang or kung sino man yung nag-aalaga sa ating mga anak, sabihan nyo yung naiwan sa kanila na unti-unting ituro ang tama. Or hindi naman ituro sa kanila kung ano ang totoong gender ng anak nyo. Pero kahit na nasa malayo kayo, hindi po rason yan. Pwede nyo pong tawagan ng anak nyo. Kumusta nyo, anak? Anong balita sa'yo? Itong araw na to, ano ang ginawa mo? O kaya sabihan mo, nak, bukas may lakad kayo ni tita mo, punta kayo samahan mo si tita mo, punta sa salon, o kaya kung saan man. Dapat yung anak mo matawagan mo, magbanding sila ng tita niya o kaya ng lula niya. Pag halimbawa, boy naman yung ang anak mo ay lalaki, tawagan mo na sama siya kay lulo o kaya sa mga titos nila. Kahit na malayo kayo, kakausapin niyo sila sa telepono. Kasi meron naman tayo ngayon video calls, diba? Habang namamasyal sila, usap-usap kayo, pwede po ganun. Kasi marami naman pong paraan. Kahit na nasa malayo kayo, pwede naman po kayo parang nagkasama pa rin kayo araw-araw. Kasi meron nga tayong video calls ngayon. Okay nga ngayon may mga video calls tayo. Alamin mo kung ano man ang ganap sa araw na yon. Tanungin mo siya, nak, kumusta? Anong balita ngayon? Anong nangyayari sa araw na to? O saan ba kayo nagpunta? Anong ginagawa nyo? Yung mga ganong bagay. Kasi kahit na malayo kayo, pero parang kasama nyo pa rin sila araw-araw. Para mararamdaman ng anak nyo na kasama nyo pa rin sila kahit na nasa malayong lugar kayo. Nararamdaman ng anak nyo yung pag-care at saka pagmamahal sa kanila. Usap lang talaga kayo, usap kayo ng mga anak nyo. Kasi yung iba nga dyan, magkasama nga sila araw-araw pero hindi sila nag-usap. Kaya magkasama man kayo o hindi, ang importante nagkakausap mo ang mga anak mo araw-araw. I-monitor pa rin natin. I-express natin ang pagmamahal o sabihin natin ang pagmamahal sa kanila na, nak, o ano balita, miss you, nak, yung mga ganyan-ganyan. Kasi para kahit papano, mararamdaman talaga ng anak natin yung mga ganong bagay. Minsan kasi hindi maiwasan yung anak natin, medyo, lalo na pag mga teenager na, halos hindi na tayo maalalang tawagan, di kung ano, tayo na lang ang tatawag sa kanila, kumustahin natin ang araw nila. Hindi talaga maiwasan yan. Natural lang po yan sa mga teens na mga anak natin, babae man o lalaki. Natural lang po talaga na ma-confuse sila kung ano ba talaga sila. Ito talaga ang pinaka-importante. Iko-coach mo ang anak iko-coach natin ang anak natin. Kaya ko nasabi ito kasi ako dati medyo buyes din talaga si Mama Cherry noon. High school ako, lagi ako napapagkamalang tumboy daw ako. Kasi kung kumilos ako dati talaga, at saka yung buhok ko talagang gupit lalaki. Kung nagpapagupit ako dati, hindi ako nagpapagupit sa mga pambabae. Kung di sa barbershop ako nagpapagupit nung high school ako. Nagagalit parati mama ko kasi akala nga ng mother ko na
tomboy daw ako. Pero hindi nila alam na babaeng babae si Mama Cherry. Napapagkamalan akong tomboy. Kaya yung anak ko din panganay, ito kwento ko lang ha, yung anak ko din panganay, nung high school siya, kasi napansin ko din sa kanya na grabe talaga, nag-taekwondo kasi yun eh. Yung ate tsaka yung kuya, nag-taekwondo yun dati. So lalong kung kumilos talaga, as in babae siya, pero kung kumilos daig pa ang lalaki. Ako, kinabahan din ako. Sabi ko, sabi kong ganito sa kanya, dapat sa babae, mahinhin kumilos. Kasi napansin ko sa kanya talagang, lalo na nung nag-taekwondo siya, astig talaga kung kumilos, grabe. Kaya sabi ko sa kanya, dapat sa babae, mahinhin ang kilos. Sabi ko sa kanya gano'n. Nung high school yung anak ko ha, panganay, dapat ang babae, mahinhin ang kilos. Alam mo kung anong sinagot niya sa akin? Bakit ma? Mahinhin ka ba? Kaya hindi ako nakakibo doon sa sinabi niya sa akin na, kasi siguro nakita niya sa kilos ko na talagang parang lalaki din kong kumilos, kaya siguro yung anak ko ganun din. Pero in fairness, girl siya, hindi siya akala nga hanggang ngayon akala nga din nila na ganun, pero babaeng babae yung anak ko, o di ba? Parang si Mama Cherry, lalaki kong kumilos pero babae ang puso. Parang ganun. Nakwento ko lang siya. Kasi yung topic kasi natin ngayon, na yung teenagers, nating anak, nako-confuse sa sarili nila. Huwag kayo mag-alala. Natural lang po yun sa isang teenagers na ganoon. Pero, sigurado yan kung saan, kung ano man siya, respetuhin natin. No? Kasi siya lang talaga nakakalam eh. Pero habang kaya nating i-control, habang kaya natin siyang i-guide, habang kaya nating i-coach ang ating anak, samahan natin siya para yung confusion niya sa sarili niya unti-unting mawala. Pero kung halimbawa lang, kung nakukonfuse siya sa ganong kasarian, tapos malaman niya sa sarili niya na kakaiba nga talaga ang kanyang sexualidad, kung ano yung nasa isip niya na ganon talaga siya, wala tayong magagawa. Respetuhin na lang po natin. Kasi hindi natin, kahit na anak natin sila, hindi natin sila pwedeng diktahan. Kung ano man yung nararamdaman nila sa sarili nila, alam natin na bawal talaga yung ganon. Pero kung ganon talaga kung ganon talaga ang gender ng anak natin, taos puso nating tanggapin. Wala tayong magagawa, anak natin nga sila, pero hindi natin sila pwedeng pigilan sa nararamdaman nila. Kasi nga, may kasabihan nga, ang anak natin, regalo yan sa atin galing sa Panginoon. Dapat alagaan natin sila, ingatan natin sila. Pero kung ano man ang kalabasan, respetuhin natin kasi yun ang choice ng anak natin. Mahal natin ang mga anak natin, syempre, di ba? Magulang tayo eh. Mahal natin ating mga anak. Habang kaya natin silang kontrolin, habang kaya natin silang turuan, habang kaya natin ipaliwanag sa kanila, tulungan natin sila. I-guide natin sila. Pero kung talagang doon ang punta niya, wala natin magagawa. Basta lahat nagawa natin, respetuhin na lang natin. At syempre, mahalin natin dahil anak natin. Suportahan mo na lang talaga kung talagang ganon ang kasarian ng anak mo. Pero kung halimbawa, bisexual talaga ang anak natin, 101% tanggapin natin. I-guide pa rin natin. Huwag natin silang pabayaan kasi lalo silang mapariwara sa sarili nila. Kung ano man ang kasarian nila, tanggapin natin at mahalin pa rin natin sila. So, itong request natin ngayon, sana tama si Mama Cherry sa mga sinasabi ko kasi hindi naman si Mama Cherry perfecto. Yung sa akin, kunting advice lang, kahit papano, nakapag-share ako ng ideas o nakapag-share ako kung ano yung dapat nating gawin. Sana nakatulong itong video ko ngayon o yung mga sinasabi ko, sana magugustuhan nyo. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Karapatan yung hindi magustuhan yung sinasabi ko. Basta yung sa akin, nagbigay lang din po ako ng guide or ng tip para sa atin. Dahil nararamdaman ng isang magulang ang nararamdaman or nakukonfuse ang anak natin. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Antayin ko po yung mga reaksyon or yung mga comment nyo dito sa video natin. Yun lang po. Kung hindi pa ako kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po ang channel ni Mama Cherry.
At saka paki-share nyo na rin po. I-share na rin po natin sa mga kaibigan natin. Yun lang po. Bye-bye. See you po sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. Bye-bye.